by my pardon. An empty grave was there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight that fight, now war with pain and menace death. Inside the victory, I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. I can face tomorrow. No, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Magandang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kasama at mga kapatid. At ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, at tayo po yung mag-aaral po sa ganitong magawain ng prayer meeting, na kung saan tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Na tunay nga pong napakasarap balik-balikan, lalo ngayon ito pong December, ay daman-daman natin ang lamig, daman-daman natin ang saya. At ngayon po ay ating pong pag-aaralan ngayon sa salita ng Panginoon, na kung saan ay kinuha ko rito ang topic ng The True Joy of Christmas. Ano nga ba talaga ang saya ng Christmas? Ang Christmas ba talaga ay yun lang ba yung ginagawa ng pangkaraniwang ginagawa natin? Naghahanda, nagiging busy, nagkakaroon ng kasiyahan. Pero pansinin po natin po doon talagang yung sinabi ng The True Joy of Christmas. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa Lucas chapter 2, sa Tagalog po, verse 8 to 10. At mamaya po ibabasahin po natin sa English po. Sabi po rito, sa lupainding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila, nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kang matakot, o huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat
ng tao. Sabi po din sa English po sa verse 10, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people." Basahin ko ulit sa Tagalog sa verse 10. Ang gaganda pong balikan dito eh. Sabi po dito, "Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Tayo po isang mandaling manalangin. O dakilang mapagpalang Diyos, salamat po sa oras pong ito upang aming sariwain, Panginoon, ng kung saan, Panginoon, ikay sinilang, Panginoon, sa isang sabsaban na kung saan, Panginoon, ay maraming taong nag-iisip, maraming taong naguguluhan. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong mensahe, Panginoon, sa iyong ginawa, ay meron kang layunin kung bakit ikay sinilang sa mundo ito. At kung bakit, Panginoon, ay nagkaroon, Panginoon, ng kabuluhan, Panginoon, ang lahat ang bagay na ginagawa po namin. Pasbasa mo, Lord, na mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Tunay nga po nga, katulad ng sinabi ko, lahat po tayo ay nagiging abala. Lahat po tayo ay nagiging busy o abala. Lahat po tayo ay meron tayong mga pinaghahandaan. Lalong-lalo na pag tumasapot po ang Kapaskuhan, na kung saan ang mga ninong, mga ninang, sila po yung mga naghahanda ng kanilang iririgalo o ibibigay sa kanilang mga inaanak. Likewise, ang mga inaanak naman po ay tuwang-tuwa sapagkat pagdarating po ang Kapaskuhan, sila ay nagiging masaya sapagkat ang kanilang mga ninong at ninang ay magbibigay para sa kanila ng regalo. Ito man ay pera, o ito man ay isang bagay, o isang mga bagay na maaring kapulutan ng kasiyahan ng mga bata. Kaya masarap po talaga maging isang bata at masarap din po kapag may mga ninong at ninang. Kaya po tayo mga ninong at ninang, be ready, paghandaan natin ang ating mga inaanak. Most especially, sabi nga nila kapag Kapaskuhan, napakasaya na makikita mo talaga yung bonding ng isang pamilya. Nandoon ay talaga nagiging abala sila sa paghahanda ng kanilang kakainin. 24 pa lang po ng gabi, talagang masaya-masaya na, sinasalubong nila yung talagang kasiyahan, lalo pag dumating na rin po yung New Year, yung pagpapalit ng taon. Ilang araw na lang po ay magpapalit na po ang taon, haharap tayo sa 2021. Ano ba yung magiging buhay natin sa darating pong 2021? Ngayon po sa oras pong ito, ay ating pong babalikan dito. Sabi doon, "The angel of the Lord proclaim glad tidings of great joy." Biro mo, ang anghel ng Panginoon, pinadala ang anghel para sa mga tao nito, para magbigay ng kasiyahan. Pero sabi doon, hindi lang kasiyahan, is a great joy. Ang kapanganakan ng Diyos ay nagiging controversial sa iba. Ang sabi nga po ng ibang mga komentaryo, hindi naman po talaga December pinanganak ang Panginoon. Ang sabi ng iba, ito ay Abril. Marami pong mga komento. Pero hindi po yun ang ating pong pag-aaralan. Hindi po yung kung anong buwan. Kundi yung kung ano ba yung naidulot nung pagdating ng Panginoong Hesus. Pero dahil tayo bilang mga tao, nakasanayan na natin talagang kapag sumapot ang December o December 25, or December hanggang sa magtapos po ang December nito, ay talagang nagiging masaya para sa atin. O kumbaga sabihin natin, is a memorable sa buhay natin. Tatlong bagay lang po ang nakita ko rito na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Muli kong babalikan, ang ating pong topic is the true joy of Christmas. The true joy of Christmas is to have Jesus in our life. Number one is J. Parang madali po nating maunawan. J-O-Y. Napakadali pong intindihin, napakadali pong i-memorize. Number one, sabi ko po doon, is to have Jesus in our life. Jesus came to seek, to save, which was lost. Letter A, naparito ang Panginoon sa lahat. Letter B, pinadama niya ang kanyang pagmamahal. Makikita po natin diyan mamaya
sa John 3:16 na kung saan ipinakita po doon, sabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished, but have everlasting life." Mga kapatid, hindi mo masusumpungan ang kasiyahan kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Kagaya nga na sinabi ko, ang Panginoon ay naparito po para po tayo hanapin at iligtas. Hindi napunta ang Panginoong Hesus dito para magpakasaya. Hindi nagpunta ang Panginoon dito para lang sa piling tao. Sabi nga, diba, "For God so loved the world." Nakita niyo po din salitang world. Ibig sabihin, sa lahat ng kanyang pinupuntahan, sa lahat ng kanyang nakakausap, wala siyang pinipili. Lahat ay kanyang minamahal o pinadadama niya ang kanyang pagmamahal. In letter C, tinanggap niya tayo kahit tayo'y makasalanan. Tingnan po ang Panginoong Hesus. Naparito sa mundong ito na makasalanan para po tayo ituwid. Napunta po ang Panginoon dito para po tayo sabihan na magagandang aral upang maipadama niya ang pagmamahal sa atin at tagapin tayo kahit tayo'y makasalanan. Marahil nakaka-relate tayo bilang isang mga tao sapagkat nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo makasalanan. Agaya nga na sinabi ko sa inyo, talaga nga naman kapag sumasapit po ang Kapaskuhan o pagpapalit ng taon, doon lang po natin nararamdaman yung salitang kasiyahan. Pero mas maganda po na maramdaman natin yung kasiyahan na ito ay yung makilala natin ang sariling Panginoon natin sa ating buhay. At ang kasiyahan yan, pwede mong i-relate sa sarili mo. Mas maganda pa kung ang tingin mo ay Christmas ay doon lang naging masaya ang buhay mo. E di ang kinimulan sa buhay mo, sa sarili mo, everyday is Christmas. Para masaya tayo, diba? Hindi naman po siguro yung ganun. Mahirap naman yung everyday Christmas. Pero, asan lang, kung ma-relate lang natin sa atin. Number 2, hindi lang po to have Jesus in our life, but number 2, Jesus offered His life. Katulad nga sinabi ko sa John 3:16, He offered His life. Bakit nga po inoffer ng Panginoon ang kanyang buhay? Letter A, to show His love. Letter B, to show His care. And letter C, to save us. To show His love. Anong klaseng bang pag-ibig ang ipinadama ng Panginoon sa atin? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay pantay-pantay. Makasalanan ka, hindi ka makasalanan, mahirap ka, mayaman ka, ipinapadama ng Panginoon ang kanyang tunay na pagmamahal. Kung babalikan natin ang istorya ng Panginoon nung siya po'y nabubuhay, makita po natin na wala siyang pinipili. Nung time siya nagpapagaling, may mga lumapit para sa kanya. Bulag na kanyang pinagaling. Yung may sakit, kanyang pinagaling. Lahat ng mga miracle ay kanyang ipinakita sa bawat mga tao. Sapagkat ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. To show His care. Makita po natin, di ba? Andun yung care ng Panginoon. Pag sinabing care, yung bang nag-aalala siya para sa atin. Iniisip niya tayo. Ipinapanalangin niya tayo. Diba sabi ng Panginoon, nung iniwan niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, hindi man lang kayo makapagtiis o makapanalangin kahit man lang isang oras. Pero ang Panginoon, hindi lang isang oras. Nung siya po'y nanalangin, marami siyang taong ipinanalangin. Sapagkat damang-dama ng Panginoon yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Mga kapatid, naway maramdaman natin na hindi lang Panginoon pinadadama niya kanyang pagmamahal, kundi pinadadama niya rin yung kanyang pag-aalala sa atin. Nag-aalala ang Panginoon sa atin. Letter C, to save us. Ipinapadama ng Panginoon yung kanyang pong pagliligtas para sa atin. Kagaya nga sinabi ko, hindi naparito ang Panginoon para sa iilan, kundi naparito ang Panginoon para sa mga makakasalanan.
Isa ako sa makasalanang tao. Isa tayo sa marahil na makasalanang tao. Pero nung nadama natin ang pagmamahal, nadama natin ang pag-aala, pag-aaruga ng Panginoon, nadama natin yung kanyang pagliligtas. Minsan sa buhay natin, naligtas tayo. Ako, April 26, 1989, tinanggap ko ang Panginoon. Doon ko nakita yung tunay na pagmamahal. Doon ko nakita yung tunay na pag-aalala. At doon ko naramdaman yung tunay na kaligtasan. Mga kapatid, wag po natin kakalimutan yan. Kung kailan natin tinanggap ang Panginoon, wag natin kakalimutan. Gawin nating spiritual birthday natin yan. Yes, meron tayong physical birthday. Taon-taon sineselebrate natin yan kung meron tayong pera or wala man. Yung bang nararamdaman natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero mas maganda yung magkaroon ka ng spiritual birthday sa buhay mo. Number 3 and last, pinakahuli po. Why describe as you? Napakadali, di ba? Why describe as you? You are the special in the sight of God. Naniniwala po ba kayo doon? Na ikaw, kapatid, ay special ka sa harapan ng Diyos. You are to become a child of God. The news about God or our Saviors brings a great joy because it is a good news for the sinners. Mga kapatid, meron pong joy dito na aking pong nakita. Sabi nga po ni Rick Warren, it is the settled assurance that God is in control of us. The details of life and determine the choice to praise God in every situation. Meron pong tinatawag po ritong, sabi niya po rito, temporal joy. Pag sinabi pong temporal joy, pansamantala lamang. Ngayon masaya ka, bukas malungkot ka. Ngayon masaya ka, may pera ka, bukas wala ka ng pera. Temporal joy. Panandalian lamang. Gusto mo ba, kapatid, na magkaroon ka lamang ng temporal joy? Yung sabi nga, di ba, kapag meron ka lang, kapag Kapaskuhan, doon ka rin nagkakasiyahan, pagkatapos ng Kapaskuhan ay wala na. Pag sumasapit yung pagkapalit ng taon, doon ka masaya, nagkakatipon-tipon kayong mga pamilya, sama-sama kayo. Temporal lang yan. Pero alam nyo, mas maganda po, magkaroon ka ng spiritual joy sa buhay mo. Yung lagi kang may katuwaan na kasama mo ang Diyos. Yan po ang kagandahan natin bilang isang mananampalataya, may takot sa Panginoon. Kapag nagkaroon ka ng spiritual joy sa buhay mo, lahat, araw-araw, masaya ka. Gusto niyo po bang maramdaman niyan, kapatid, na magkaroon ka ng spiritual joy? Unang-una sa lahat, kung gusto mo magkaroon ng spiritual joy sa buhay mo, kilalanin mo muna ang Panginoon sa buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ng spiritual joy sa buhay mo, buksan mo ang iyong puso, aminin mo sa Panginoon ikay makasalanan, tanggapin mo ang Panginoon at ikay manalangin. At doon mo mararamdaman ang spiritual joy sa buhay mo. Yung bang kahit anumang problema na dumana sa iyo, alam mo kasama mo ang Diyos. Kahit anong problema ang dumating pa sa buhay mo, magkasakit man ikaw, magkasakit man ang pamilya mo, andun yung joy sa buhay mo na alam na ng Diyos ang mangyayari. Nagkakaroon ka ng positive sa buhay mo. Na kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo, alam mo na malalagpasan mo yan sapagkat meron kang spiritual joy sa buhay mo. Sana po hindi lang po Christmas tayo nagiging masaya, kundi bagkus araw-araw po tayo'y maging masaya sa harapan ng Diyos at ipadama din natin sa ibang tao na ang joy na meron tayo ay yung joy na hindi pansamantala. Sabi nga, diba, not only joy or temporal joy, but have a spiritual joy. Na kapatid, ito pong gabing ito ay wag nating sayangin. Hindi lang po natin ito napakinggan, kundi po, ito'y ating pong pagmuni-munihan ng ating sarili at isipin po natin na ang joy na ito ay wag nating palakpasin. Magkaroon tayo ng spiritual joy sa harapan ng Diyos upang makita natin at madama natin sa sarili natin
Nandun yung kanyang pagmamahal, nandun yung kanyang pag-aalaga, at nandun yung kanyang pagliligtas para sa atin. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito na kailangan po namin ng pinakamaganda to have a true joy of Christmas is to have Jesus in our life. At magkaroon at madamadib po namin na isa kami, na ang Panginoon ay inoffer niya ang kanyang sarili, kanyang buhay para iligtas kaming mga kasalanan. At doon, Panginoon, ay masabi namin sa aming sarili that we are special sa iyong harapan. Panginoon Diyos, ikaw na po ang siyang humawak, Panginoon, sa bawat mga anak mo, sa bawat mga nakikinig, nanonood, Panginoon, ng ganito pong mga gawain. Palain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God be the glory po. God bless.